Nung bata pa ako, palagi kong sinasabi, hindi ko afford yan. Kapag may gusto akong bilhin o makuha, palaging yun ang tumatakbo sa isip ko. Kapag may nakita akong magandang laruan, magandang sapatos o kahit simpleng pagkain sa labas, ang unang reaksyon ko, hindi ko afford yan. Parang automatic na yun eh. Pero sa totoo lang, hindi ko alam na ang mindset na to ang nakakapigil sa akin para umasenso ko. Isang araw, napanood ko yung video ni Myron Golden. Sabi niya, ang can't afford ay hindi totoo. Hindi ito isang concept. Isa lang itong construct. Isang paniniwala na nilikha ng isip natin para hindi tayo maghanap ng solusyon. At alam mo ba ang isang magandang realization ko? Kapag importante sa'yo, gagawan mo ng paraan. Naalala ko nung gustong-gusto kong mag-umpisa ng business. May nakita akong training program na makakatulong sa akin. Pero ang presyo, 20,000 pesos. Sabi ko kaagad, grabe, mahal naman, di ko afford. Pero habang iniisip ko to, naalala ko yung sinabi ni Myron na walang nagsasabing hindi ko afford para sa isang bagay na importante sa kanila. Hindi nila sinasabi to kasi ang mas nangingibabaw sa pag-iisip nila kung paano nila ito makukuha o maaabot. Halimbawa, isipin mo, kapag merong nagkasakit sa pamilya mo o kaya kailangang iligtas ang mahal mo sa buhay, iniisip mo ba na hindi ko afford? Hindi, di ba? Ang iniisip mo, paano ko ito magagawa ng paraan? Dahil para sa'yo, importante yun. Ginamit ko yung prinsipyong to noong panahon na gusto kong makapasok sa training program na yun. Sa halip na sabihing hindi ko afford, nagtanong ako sa sarili ko, bakit kaya hindi ko na lang gawing posible yung hindi ko afford? Diba? Ngayon, nung ginawa kong posible at itinigil ko yung salitang hindi ko afford, kundi nag-focus ako sa tanong na paano ko kaya yan ma-afford. So lumabas yung mga idea. Kaya nagbenta ako ng mga lumang gamit na hindi ko na ginagamit. Nagtrabaho ako overtime sa maliit kong negosyo. Pinag-ipunan ko to ng paunti-unti. At alam mo kung ano nangyari? Nakapasok ako sa program na yon at nabago ang takbo ng buhay ko. Kung sinabi ko lang na hindi ko afford at tumigil na ako doon, hindi ko malalaman kung gaano kalaki ang magagawa ng training program na yon para sa akin. Pero dahil ginawa ko tong importante, hinanapan ko siya ng paraan. Kaya nakahanap ako ng paraan. Kaya kung may mga bagay kang gusto pero sinasabi mong hindi ko afford, itanong mo muna sa sarili mo, talaga bang hindi ma-afford? O hindi ito mahalaga para hanapan mo ng solusyon? Ano ang kailangan mong gawin para gawing posible ito? Ang can't afford ay hindi isang concept. Isa tong mindset na pwede mong palitan. Kapag mahalaga sa'yo, gagawan mo ng paraan. At kapag hindi mahalaga, madalas yun lang ang dahilan kaya hindi mo sinusubukan. Ang pag-asenso ay nagsisimula sa tamang mindset. Kapag palagi mong sinasabing hindi ko afford, parang sinabi mo na rin sa sarili mong hindi yan mahalaga. Pero kapag sinabi mo, paano ko to ma-afford? Paano ko to kakayanin? Yun ang unang hakbang patungo sa pagbabago.